777 Prayer. Pitong Bartisan. Nawa ang pitong bartisan ay maitanim sa akin upang maging tao ako ng panalangin na nakikipag-usap sa Diyos saan man ako naroon. Ang Triune God, kapangyarihan ng trono, kapangyarihang iligtas ang tatlong panahon, 5 kapangyarihan, kapangyarihan ng sansinukob, makita ang CVIP ng maaga, 3 patso. Ang Triune God, nawa ang Triune God ay kumilos sa loob ko. Hawakan mo ang aking puso, kaluluwa, katawan at isipan. Diyos Ama, kumilos ka sa loob ko sa pamagitan ng iyong salita. Nawa ang salita ng Diyos ay maging parang matibay na pako na naibaon sa akin upang mangyari ang gawain ng paglikha sa aking puso, kaluluwa, katawan at isipan. Diyos Anak, si Jesus. Diyos Anak, si Jesus kumilos ka sa loob ko sa pamagitan ng iyong kaligtasan. Nawa si Kristo mula pa noong unang panahon na lumutas sa mga problema ng aking nakaraan. Si Kristo na nagkatawang tao na nagligtas sa akin mula sa pinanggalingan ni Satanas, mga sakuna at impyerno, ang nabuhay na muling Kristo na kasama ko. Si Kristo na Panginoon ng ikalawang pagparito, Panginoon ng paghukom na may pananagutan sa aking kinabukasan at nagiging aking pinanggagalingan, ay magiging aking Panginoon. Diyos Espiritu Santo, Diyos Espiritu Santo, kumilos ka sa loob ko sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Salamat Espiritu Santo dahil naninirahan ka sa akin at ginagabayan mo ako kahit ngayon. Nawa ang Espiritu Santo ay lubos na kumilos sa loob ko upang si Kristo ay maipakita at maitatag ang kaharian ng Diyos para maging saksi hanggang sa dulo ng mundo. Kapangyarihan ng trono. Nawa ang kapangyarihan ng trono ay dumating sa akin. Nawa ang kaharian ng Diyos ay matupad. Nawa ang paglampas sa oras at espasyo at ang kapangyarihang maabot ang 237 bansa ay dumating sa akin. Nawa ang kapangyarihang ito ay dumating sa aking buhay. Nawa ito ay dumating sa aking kaluluwa. Nawa ito ay dumating sa aking araw-araw na buhay. Nawa magkaroon ako ng kasagutang hindi pa nangyari at hindi na mauulit sa aking buhay, pag-aaral, simbahan at sa field. 3 paglampas. Trono, paglampas sa oras at espasyo, 237. Triune God, salamat dahil ginawa mo akong trono at naninirahan ka sa loob ko. Kumilos ka ngayon sa loob ko, sa aking simbahan at sa aking field sa pamamagitan ng kapangyarihan ng trono. Lampasan mo ang oras at espasyo at nawa ang hukbo ng langit na tumutupad sa salita ay kumilos upang gumuho ang kapangyarihan ng kadiliman at matupad ang kaharian ng Diyos. Nawa dumating ka sa 237 bansa sa pamamagitan ng liwanag sa oras na ito. 3 buhay, wangis ng Diyos, hininga ng buhay, pagpapala ng hardin ng Eden. Salamat Kristo dahil dumating ka sa aking buhay bilang liwanag at ibinalik mo ang wangis ng Diyos. Hipan mo ang hininga ng buhay ng Diyos sa aking kaluluwa. Nawa ang pagpapala ng Eden ay dumating sa aking buhay. Bigyan mo ako ng kapangyarihang magligtas, magtagumpay at mamuno sa aking pamilya at sa mundo. 3 kasagutang hindi pa nangyari. Sarili ko, simbahan, trabaho. Salamat Diyos dahil ginawa mo akong isang hindi pangkaraniwang nilalang at naghanda ka ng hindi pangkaraniwang plano para sa akin. Nawa matamasa ko ang kasagutang ibinigay mo para lamang sa akin. Nawa makita ko ang mga kasagutang hindi pa nangyari sa mga gawain at taong nakikilala ko sa simbahan. Nawa makita ko kung ano ang kailangan kong gawin sa aking personal na kasunduan. Nawa matuklasan ko ang aking sarili na ginawa ng Diyos, ang aking bagay at ang aking field upang matanggap ang kasagutan ng only uniqueness at recreation. Nawa ang aking trabaho ay maging plataforma, bantayan at antena na ililigtas sa iba. Kapangyarihang iligtas ang 3 panahon. Diyos, nawa ikaw ay makapangyarihang kumilos sa aking nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Kapangyarihang iligtas ang aking 3 panahon, nakaraan, ngayon, hinaharap. Nawa ang aking nakaraan ay lubos na maging tuntungan, nawa lahat ng problema ko ngayon ay maging patotoo. Nawa matuklasan ko ang kasagutan sa problema ngayon, pagpapala ng pagbabago sa gitna ng alitan, at pagkakataon sa gitna ng krisis. Nawa makapasok ako sa hinaharap na nakikita ng maaga ang daan at mga kasagutan ng Diyos. Kapangyarihang iligtas ang 3 panahon ng negosyo, espesyalisasyon, pagdidisipulo, globalisasyon. Mahal na Diyos, ibuhos mo ang iyong kapangyarihan upang ang aking trabaho ay maging specialized sa only uniqueness at recreation. Bigyan mo ako ng kasagutan ng pagdidisipulo upang makapagpalaki ng mga disipulo sa pamamagitan ng aking trabaho. Bigyan mo ako ng kapangyarihan ng globalisasyon upang iligtas ang 237 bansa at 5,000 tribo. Kapangyarihang iligtas ang 3 panahon ng simbahan, pastor, church officer, remnants at assistant pastors. Bigyan mo ako ng kapangyarihang tulungan ang mga pastor upang buhayin ang simbahan. Bigyan mo ako ng kapangyarihang iligtas ang mga church officer upang buhayin ang field. Bigyan mo ako ng kapangyarihang iligtas ang mga remnants at assistant pastors upang buhayin ang mundo at kinabukasan. 5 kalakasan. Sa oras na ito, nawa ibigay ng Diyos sa akin ang 5 kalakasan. Espiritual na kalakasan. Bigyan mo ako ng hindi nakikitang espiritual na kalakasan na hindi alam ng mga tao sa mundo. Kalakasan ng isipan.
Bigyan mo ako ng kalakasan ng isip na galing sa Diyos upang magligtas ng mga tao. Pisikal na kalakasan. Bigyan mo ako ng pisikal na lakas upang gawin ang mga gawain ng Diyos at maging saksi sa harap ng mga hindi nananampalataya. Kalakasan sa pananalapi. Bigyan mo ako ng kalakasan sa pananalapi upang makapagtayo ng mga RUTC sa buong mundo at maibalik ang ekonomiya ng liwanag. Lakas tao. Bigyan mo ako ng kapangyarihan ng lakas tao upang magpakilos ang 10 milyong disipulo para iligtas ang 237 bansa at 5,000 tribo. Kapangyarihan ng sansinukob. Bigyan mo ako ng kapangyarihang lumampas sa oras at espasyo at talunin ang may hawak ng kapangyarihan sa himpapawid. Salamat sa pangalan ni Hesukristo na gumagapos sa mundo ng kadiliman at sa may hawak ng kapangyarihan sa himpapawid. Nawa ang kapangyarihan ng sansinukob na tumatalo sa may hawak ng kapangyarihan sa himpapawid ay dumating sa akin ngayon. Nawa mapuspos ako ng makalangit na kapangyarihan, kapangyarihan ng trono at walang hanggang kapangyarihan. Makita ang CVDIP ng maaga. Pahintulutan mo akong matanggap ngayon ang pagpapala ng CVDIP ng pagpakita ng maaga. C. Ganap na soberanya. Covenant 24. Makita ng maaga, mahal na Diyos, bigyan mo ako ng pananampalatayang maniwala sa ganap na soberanya ng Diyos upang mahawakan ang tipan sa loob ko. Nawa ang tipan ay maitaas bilang 24 na oras na partisan sa loob ko upang makita ko ng maaga ang mga kasagutan bago ako pumunta. V. Ganap na plano. Vision 25. Mangking ng maaga, mahal na Diyos, nawa makita ko ang mga lugar ng sakuna at hanapin ang ganap na plano ng Diyos upang matuklasan ang kasagutan. Sa pamamagitan ng pangitain galing sa Diyos, nawa maitaas ang 25 oras na partisan upang maangkin ang mga kasagutan bago ako pumunta. D. Ganap na tipan. Dream Eternity. Matamasan ng maaga, nawa ang pangarap ng world evangelization na galing sa Diyos ay maging ganap na tipan at maitatag sa akin bilang walang hanggang partisan. Nawa matamasa ko ito ng maaga. I. Ganap na paglalakbay. Image. Kapangyarihan. Magtagumpay ng maaga sa kapangyarihan ng Espiritu ng paglikha na galing sa Diyos. Nawa makalakad ako sa ganap ng paglalakbay. Nawa ang autoridad ng partisan ng wangis ng Diyos ay magtagumpay ng maaga laban sa may hawak ng kapangyarihan sa himpapawid. P. Ganap na layunin. Practice. Trono. Matupad ng maaga, nawa makagawa ako ng masterpiece upang iligtas ang panahon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng trono, ang ganap na layunin ng Diyos upang matamasa ang katuparan ng maaga. 3 mga patso. Nawa ang kapangyarihan ng 3 patso ay dumating sa amin. Patso ng mga hintil. Diyos, una naming ninanais na matanggap ang tiyak na paggabay ng Espiritu Santo. Nawa ang araw na ito ay maging turning point ng aming buhay. Nawa maranasan muna namin ang kapangyarihan ng silid sa itaas ni Marcos at makita ang konklusyon ng pag-iebanghelyo sa buong mundo. Nawa ang patso ng mga hintil ay bumangon sa akin, sa aking trabaho at sa larangan ng simbahan. Patso ng pagpapagaling. Nawa ang patso ng pagpapagaling, patso ng panalangin ay bumangon sa loob ko, sa aking simbahan at sa aking mga larangan. Nawa, mapagaling ko ang sakit na walang ibang makapagpapagaling sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Jesucristo. Patso ng mga bata. Nawa ang patso ng mga bata ay bumangon sa akin, sa aking trabaho, sa simbahan at sa larangan. Nawa ako ay maging 237, healing at summit. 7 journeys, 7 paglalakbay. Nawa matuklasan ko ang plano ng Diyos saan man ako naroroon upang mag-ugat sa 7 paglalakbay. Paggabay ng Triune God. 10 misteryo, 10 pundasyon, 5 katiyakan, 9 na daloy, 62 buhay ng Ebangelista. Kampo ng trono. Paggabay ng Triune God. Nawa ang iyong espiritu ay dumating sa loob ko at gabayan ako sa landas na pinangungunahan ng Triune God. Nawa ang aming paglalakbay ay nasa loob ng katuparan ng salita ng Diyos Ama, mga gawain ng kaligtasan ni Kristo at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nawa kami ay nasa schedule ng Triune God upang magamit para sa mga bagay na nakatago mula pa noong unang panahon, mga bagay na kailangan mangyari ngayon at para sa mga bagay na magpakilanman. 10 misteryo. Marami akong hinaharap na paghihirap. Nawa matamasa ko ang 10 misteryo upang matuklasan ang landas na inihanda ng Diyos. Nawa makapaglakbay ako upang gawing kasagutan ang lahat ng bagay. Espiritual na kasarinlan. Sa pamamagitan ng panalangin nawa matanggap ko ang kapangyarihan ng Triune God, kapangyarihan ng trono at kapangyarihan iligtas ang mundo upang makalakad sa landas na makakatayo mag-isa sa anumang sitwasyon. Espiritual na katotohanan. Nawa malaman ko ang kaharian ng mundo, kaharian ni Satanas at kaharian ng Diyos at makitang espiritual na katotohanan sa realidad, mga katotohanan at mga bagay na hindi nakita ng iba. Kabilang panig. Nawa mapagtanto ko na ang mga nakatagong kasagutan ng Diyos ay nasa kabilang panig na hindi man lang iniisip ng mga tao at nawa malampasan ko ang aking sariling pamantayan, antas at layunin upang mag-focus sa mga bagay ng Diyos. Synergy.
Nawa lumitaw ang synergy upang mailigtas ang maraming tao sa man ako pumunta habang tinatamasa ang kasagutan ng Reed, Emmanuel at Juanes. Krisis. Ang taong nakakaalam ng kapangyarihan ng Triune God ay pinipiling pumasok sa krisis. Ang taong nakatuon sa trono ay nakikita ang pagpapala sa gitna ng krisis. At taong puspos ng Espiritu Santo ay nakakahanap ng paraan upang iligtas ang iba sa loob ng krisis. Nawa makapasok ako sa krisis at matuklasan ang ganap na plano ng tagumpay ng Diyos. Walang kompetisyon. Nawa, makalakad ako sa landas ng pagtatagumpay nang hindi nakikipaglaban gamit ang pagkakakilanlan at autoridad bilang anak ng Diyos upang matanggap ang espiritual na kapangyarihan na tunay na kasagutan sa loob ng pinanggalingang iyon. Recreation. Saan man ako pumunta, nawa matuklasan ko ang only uniqueness at recreation upang makatayo bilang taong gumagawa ng pinaka-importanteng gawain. Summit. Nawa ako ay maging spiritual summit, skill summit at cultural summit at mailigtas ang kapaligiran at field upang matanggap ang kasagutang nangunguna sa panahon. Nobody natin. Nawa, makalakad ako mula sa lugar na walang tumutulong upang mailigtas ang lahat, mula sa wala, tungo sa pagliligtas ng lahat. Ganap na kasagutan. Nawa maging matagumpay akong tao na nagtatamasa ng ganap na kasagutan habang natutuklasan ang ganap na plano at ganap na dahilan saan man ako naroroon. 10 pundasyon. Sinasabi ng mga tao ang kanilang naririnig, iniisip at inaakala. Dinadagdagan nila ito. Mahal na Diyos, nawa maitatag sa loob ko ang 10 pundasyon. Ganap na soberanya ng Diyos. Patuloy na ginagawa ng Triune God ang katuparan ng salita, mga sagot sa panalangin at gawain ng kaligtasan kahit ngayon sa ganap na soberanya. Nawa maniwala kami sa ganap na soberanya ng Diyos upang gumaling kami sa lahat ng kawalan na pananampalataya. Paraan ng Diyos. Pinag-isa ng Diyos ang lahat ng paraan kay Kristo lamang. Nawa, gawin naming tanging tuntungan si Kristo upang gumaling sa lahat ng spiritual na problema, magbunga ng ebanghelismo at mapagtagumpayan ng mundo. Kapangyarihan ng Diyos. Nawa magkaroon ako ng pananampalataya sa pinakamahalagang pangako ng Biblia, ang Espiritu Santo na kasama ko at kumikilos at matanggap ang lakas ng panalangin na lumalampas sa oras at espasyo. Nawa gawin kong tuntungan ng kapangyarihan at gawain ng Espiritu Santo upang gumaling sa katamaran, kawalan ng lakas at kawalan ng kasagutan upang mapagtagumpayan ng mundo. Salita ng Diyos. Nawa ang walang hanggang salita ang maging aming tuntungan. Nawa maiwasan naming hindi mag-ugat sa salita at hindi sumunod sa direksyon ng Diyos. Nawa ang daloy ng salita ay maging matibay na pako sa loob namin upang makita namin ang kaluwalhatian ng Diyos habang buhay at masaksihan ang pagbagsak ng lahat ng partisans ni Satanas. Templo ng Diyos. Nawa malaman kong ako ay templo ng Diyos at gawin kong tuntungan ng trono na itinatag sa loob ko. Nawa matamasa ko ang pinanggalingan ng pagkakakilanlan at autoridad bilang anak ng Diyos, na siyang daan sa tunay na tagumpay at matamasa ang pagpapala na pagpapatuloy ng Ebanghelyo. Misyon ng Diyos. Nawa mapagtanto ko na ako, ang aking pamilya, trabaho at lahat ng lugar na pinupuntahan namin ay mga mission field ng Diyos at maging matagumpay sa ebanghelismo ngayon. Paghahari ng Diyos. Nawa magkaroon ako ng pananampalataya sa ganap na soberanya at paghahari ng Diyos sa aming buhay, kamatayan, pagpapala at sumpa. Nawa mawala ang aming kawalan ng pananampalataya at pagkainip. Nawa mawala ang dating ugali na makitid na pakipagtalo. Paglalaan ng Diyos. Nawa maging mapagkumaba kami sa pagkakaalam na lahat ng tao ay may limitadong buhay. Nawa gawin namin ang araw na ito bilang pinakadakilang masterpiece. Nawa makikita namin ang personal na katapusan, katapusan ng panahon at katapusan ng mundo at lumakad bilang natitira, pilgrim at conqueror. Paghuhukom ng Diyos. Nawa malaman namin ang pag-ira ng langit at impyerno at ialay ang aming buhay sa mga walang hanggang bagay. Nawa ang makalangit na pinanggalingan ang maging aming realidad. Magbangon ng gawain ng kaharian ng Diyos saan man kami pumunta at hadlangan ang pinanggagalingan ng impyerno. Gantimpala ng Diyos. Ipinangako mo na kahit isang basong malamig na tubig para sa ebanghelista hindi mawala ng gantimpala. Nawa, gawin namin ang tunay na ebanghelismo at misyon para sa 237 bansa at 5,000 tribo. Nawa mabuksan namin ang 3 patso at ang 3 days weekend age. Nawa dumating sa amin ang ekonomiya ng liwanag. 5 katiyakan. Walang kahirapang makakatalo sa ebanghelyo. Nawa matamasa namin ang 5 katiyakan bilang mga kasagutan. Katiyakan ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa Diyos dahil binuksan niya ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Sa katiyakan ng kaligtasan, nawa matamasa namin araw-araw ang biyaya ni Kristo na lumagpas sa problema ng aking nakaraan, kasalukuyan at hinaharap at nagtatag ng trono sa loob ko. Nawa puno kami ng pasasalamat tungkol sa aming kaligtasan araw-araw at makita ang paglayas ng kadiliman. Katiyakan ng paglakad kasama ang Diyos. Salamat na buhay na muling Kristo dahil kasama ka namin. Sa katiyakan ng paglakad kasama, nawa hindi mahalaga kung nasaan ako, nawa magkaroon ako ng kasiguraduhan ng Emmanuel upang iligtas ang sino mang makilala ko. Sa kasiguruhan ng oneness,
Nawa makalakad ako sa landas ng pagkakita ng mga kasagutan ng maaga kahit anong sitwasyon ang kaharapin ko. Katiyakan ng mga kasagutan. Salamat sa karapatang makatanggap ng sagot sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa katiyakan ng sagot sa panalangin, pahintulutan mo ang spiritual na konsentrasyon tulad ng 7 remnants. Nawa, mahawakan ko ang 7 bartisan, 7 journey at 7 guideposts at hamunin ang 24 na oras na panalangin upang matanggap ang 25 oras na kasagutan at makapag-iwan ng walang hanggang masterpiece. Katiyakan ng kapatawaran ng kasalanan. Salamat Diyos dahil pinatawad mo ang aming orihinal na kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ng aming mga ninuno at mga nagawang kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Nawa, magkaroon kami ng kasiguruhan ng kapatawaran ng kasalanan upang magkaroon ng tunay ng pagaling at pagbabago sa pamamagitan ng aming kahinaan at spiritual na problema upang mas lumalim sa biyaya at kapangyarihan ni Kristo. Katiyakan ng tagumpay. Ang mga naligtas ay matagumpay na. Ngayon, habang hinahawakan ng tipan, nawa makita namin ang ganap na landas. Nawa makita namin ang maaga ang ganap na soberanya at matuklasan ang ganap na plano. Sa loob nito, nawa mahawakan namin ang ganap na tipan at makalakad sa ganap na paglalakbay. Nawa makita namin ang ganap na layunin na tinupad na ng Diyos sa akin at hindi matinag. 9 na daloy. Nawa matamasa namin ang 9 na daloy sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nawa mabago namin ang tahimik ang pundasyon sa loob ng lugar habang binabago ang hindi nakitang sistema. Pakikipag-usap sa Diyos, lapad, taas at lalim. Mahal na Diyos, lumalaban kami upang baguhin ang mundo sa pakikipag-usap sa Diyos at pagsunod sa daloy ng Diyos. Nawa makatanggap kami araw-araw ng spiritual na kapangyarihan sa pakikipag-usap sa Diyos upang hindi sumunod sa daloy ng mundo. Legalismo ng simbahan at daloy ng Genesis 3:6-11. Lapad. Nawa matanggap namin ang lapad na lumalampas sa oras at espasyo sa pamamagitan ng spiritual na pakikipag-usap sa Diyos na walang ibang nakakaalam. Nawa makita namin ang kasagutan ng pagbabago sa pundasyon ng daloy ng lahat ng larangan sa pamamagitan ng kasagutan ng paglampas sa oras at espasyo. Taas. Nawa makita naming lampas sa karaniwang pag-iisip sa pamamagitan ng spiritual na pakikipag-usap sa Diyos. Nawa makita namin ang pinakadakilang kabutihan ng Diyos upang makita ang spiritual na katotohanan at kalooban ng Diyos. Bigyan mo kami ng kasagutan upang mabago ang lahat ng daloy. Lalim. Nawa makita namin ang ganap na plano ng Diyos sa lahat ng bagay. Nawa makapasok kami sa ganap na oras ng Diyos at maging mga saksi upang iligtas ang iba. Pakikipag-usap sa mga tao, sa itaas, sa katabi at sa ibaba. Nakita namin ang lahat ng bagay ayon sa pamantayan sa loob namin. Madalas hindi kami nakakita lampas doon. Sa maraming landas, nawa makita namin ang lahat ng tao at pangyayari sa pamagitan ng pananaw ng Diyos na nagpapala sa amin ng kanyang mahalagang plano. Mga tao sa itaas, nawa hindi ko tingnan ang iba sa makasarili o makamundong paraan, kundi makita ko ang mga tao sa misteryo ng Diyos na nagpapala sa amin mula sa itaas. Nawa mapagtanto ko ang kahalagahan ng Diyos sa pagtaas ng mga pastor, ministers at church officers upang tuparin ang salita ng Diyos at maipanalangin sila. Nawa matamasa ko ang pagpapala ng pakikipag-ugnayan sa mga pastor at church officers sa pamagitan lamang ng pulpito. Mga tao sa katabi, nawa malaman ko muna ang aking halaga dahil nalinirahan sa akin ng Espiritu Santo ng Diyos. Nawa malaman ko ang halaga ng mga tao na sa tabi ko at matuklasan ang plano ng Diyos para sa kanila. Nawa matamasa ko at gawing pagpapala ang lahat ng pakikipagtagpo. Mga tao sa ibaba, nawa maibigay namin ang buhay na dedikasyon upang maayos na mapalaking aming susunod na henerasyon. Nawa mabuksan namin ang 3 days weekend upang maitanim ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at panalangin at magampanan ng gawain ng pagtulong sa kanila upang magkaroon ng talento, espesyalisasyon at kahandaan sa field. Pakipag-usap sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Salamat Diyos dahil pinahintulutan mo ang aming nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay mapasa ilalim sa schedule ng Diyos mula pa noong unang panahon. Ngayon ay nahayag na at matutupad magpakailanman. Nakaraan. Nawa makita namin ang aming buong nakaraan sa schedule ng Diyos na nagpapala sa amin ng kanyang mahalagang plano para sa aming landas, upang mapalaya mula sa mga sariling kaisipan ng Genesis 3:6-11. Sa halip, nawa matagpuan namin ang biyaya ng Diyos na nagtunais na kami ay mapagpala at gawing plataporma ang lahat ng sugat ng pamilya at personal na sugat. Kasalukuyan, ang aming araw ngayon ay puno ng maraming problema, alitan at krisis. Nawa mapagtanto namin na ang mga problema ay plano ng Diyos upang matuklasan ng mga kasagutan. Ang mga alitan ay ipagpapala ng pagbabago upang umulan ng sarili. At ang mga krisis ay tunay na pinagpalang oportunidad ng Diyos. Hinaharap. Inihanda ng Diyos para sa amin ang pagpapala ng trono. Nawa matamasa namin ang pagpapala ng trono, nawa ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos at katuparan ng mga gawain ng kaharian ng Diyos ang aming maging hinaharap. Pahintulutan mo akong matanggap ang kasagutan na matatamasa ko habang buhay. 21 tunay na mahalagang bagay. Nawa ang aming buhay ay araw-araw na mag-focus kay tanging Kristo, tanging kaharian ng Diyos, at tanging pagpupuspos ng Espiritu Santo. Bundok ng Kalbaryo, bundok ng mga olibo at ang silid sa itaas ni Marcos. Nawa matuklasan ko ang ganap na layunin ng Diyos para sa akin.
Mandato ng kalangitan, pagtawag at misyon. Nawa makita ko ang ganap na dahilan ng Diyos sa pagtawag sa akin. Nawa lagi kong hawakan ang gawaing nais ng Diyos, karapatan, pangangailangan at kaganapan. Nawa makita ko kung ano ang dapat kong gawin ng tama, gawin ang kinakailangan at mamuhay na tumutupad sa ganap na plano ng Diyos. Isang puso, buong puso at pagpapatuloy. Sa gawaing ito, nawa mahawakan ko ang tipan ng Diyos ng may isang puso, buong puso at pagpapatuloy. Tangi, natatangi at muling paglikha. Nawa maranasan ko ang gawain ng tangi, natatangi at muling paglikha. 24-25 in eternity. Nawa ako ang taong nananalangin ng 24 na oras sa gawaing pinagkatiwala sa akin. Ang taong tumutupad sa 25 oras na gawain ng kaharian ng Diyos at ang mga taong nag-iiwan ng walang hanggang masterpiece bilang kasagutan. Matatak, maugat at kalikasan. Nawa gumuho ang 12 partisan ni Satanas at tanging ang ebanghelyo at kapangyarihan nito ang maitanim, maugat at maging kalikasan. 5 tunay na kaligayahan. Pasasalamat. Nawa magkaroon ako ng pananampalataya na tapos na ang lahat sa ebanghelyo at araw-araw na magpasalamat sa biyaya ng kaligtasan sa ebanghelyo. Pagalingin mo ang lahat ng mga sugat sa loob nito. Banal na pagmumuni-muni. Nawa matamasa ko ang pagpapala ng pagtanggap ng lahat ng kasagutan mula sa Diyos sa pamamagitan ng araw-araw na pagmumuni ng salita upang hindi maitanim ang mga bagay ng mundo. Nawa sumunod lamang ako sa daloy ng salita. Konsentrasyon. Bigyan mo ako ng lakas upang mag-focus sa 24 na oras ng panalangin upang maiwasan ang landas ng pagkakawatak-watak, pagiging obses at pagiging adik. Nawa maitatag ako bilang spiritual na summit na nagtatamasa ng walang limitasyong mundo. Paggaling. Lalo na, paghintulutan mong mabuhay muli ang aking spiritual na paghinga upang mailigtas ang aking katawan, isip at kaluluwa. Nawa magkaroon ng tunay na paggaling. Hinaharap. Nawa magkatugma ang salita ng Diyos at aking buhay upang makita ang hinaharap at matanggap ang pagpapalang magliligtas sa hinaharap. Siyam na tunay na pakipag-ugnayan. Lapad, taas at lalim. Nawa matuklasan ko ang plano ng Diyos habang nakita ang lapad, taas at lalim. Sa itaas, katabi at sa ibaba. Sana mailigtas ko ang lahat ng kasama ko sa pamamagitan ng pagtingin sa itaas, katabi at ibaba upang maging maalalahanin, marunong makipag-ugnayan at tapat sa paglilingkod. Nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Nawa makita ko ng sabay ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ayon sa schedule ng Diyos at matanggap ang paggabay ng Espiritu Santo tungkol sa gawain ng Diyos. Nawa mabago ko ang pundasyon, sistema at mga daloy. 7 tunay na kapangyarihan ng talento. Nawa malampasan namin ang pagbabasa na nakatuon sa Shema, Torah at Talmud sa pamagitan ng paghawak sa salita ng Diyos at matamasa ang tunay na karunungan. Nawa lampasan namin ang mga dakilang tao at makarating sa konklusyon ng pagiging kailangan ni Kristo at may bahagi ito. Lampas sa 3 pista na pinagdiriwang ng mga Hudyo. Nawa magkaroon kami ng misteryo ng spiritual na konsentrasyon upang matuklasan ang aming tunay na pagkakakilanlan sa tipan ng bundok ng Kalbaryo, bundok ng mga Olibo at silid sa taas ni Marcos. Lampas sa siesta na iniingatan ng mga Hudyo na parang nakasalalay dito ang kanilang buhay, nawa maging matagumpay kami sa pagsamba sa araw ng linggo at araw-araw na panalangin. Lampas sa seremonya ng pagdating ng tamang gulang ng mga Hudyo, nawa matuklasan namin ang mga talentong galing sa itaas at matanggap ang kasagutan ng Oni. Lampas sa kilusan sa sinagoga ng mga Hudyo, nawa magkaroon kami ng espesyalisasyon upang matanggap ang kasagutan ng pagiging iba. Lampas sa kilusan ng Jewish Lodge, nawa mapaunlad namin ang pagiging field-oriented upang matamasa ang pagpapala ng muling paglikha. 20 tunay na tagumpay. 5 pangunahing bagay. Nawa gumaling kami bilang mga saksi upang iligtas ang individual, mga pagtatagpo, pamilya, trabaho at rehiyon sa pamagitan ng kasagutan ng pagiging iba ni Kristo. Nawa maitatag ang 5 bagay na ito, ang darakbang na nagbabago sa aking sarili at sa field, ang team ministry na nagliligtas sa mga tagpo at ang atuklas ng mga manggagawa, ang mission home na nagtataguyod ng mga disipulo, ang specialized ministry na nagliligtas sa field at susunod na henerasyon sa pamagitan ng kasanayan, at ang regional church na nagbabago sa spiritual na daloy ng rehiyon at nag-iibanghelyo rito. 5 pagsasanay. Sa konsentrasyon at pagsasanay ng pagiging kasama ni Kristo, nawa mabago ang aking likas na kawalan ng pananampalataya at magugat sa ebanghelyo. Sa pamamagitan ng 5 pagsasanay ng First Level Camp Training, Team Camp Training, 70 Workers Camp Training, Specialized Camp Training at Evangelism Camp Training, nawa maihanda namin ang aming sisidlan upang matanggap ang mga kasagutan mula Darakbang hanggang Regional Church. 5 sistema. Nawa matamasa ko ang kasagutan ng pagtatatag ng sistema ng alagad ng ebanghelismo na magpapatuloy para sa pag-eebanghelisasyon sa buong mundo. Nawa matuklasan namin ang ganap na plano ng Diyos kung bakit niya kami pinamumuhay sa rehiyong ito sa pamagitan ng paaralan ng ebanghelismo at nawa dumating ang pagkilos ng salita ng Diyos sa field. Nawa makapagtatag kami ng mga disipulo na kakaunawa ng ebanghelismo at misyon sa pamamagitan ng Evangelism Institute at Missionary Training Center. Nawa lumitaw mula sa RTS ang mga pastor na magliligtas sa mundo at nawa maitatag ang Evangelism Theology sa pamamagitan ng RU upang makapag-iwan ng masterpiece na magpapatuloy sa kilusan ng ebanghelismo. 5 hinaharap.
Nawa matanggap namin ang mga kasagutan ng Secret Squad, Holy Mason at Remnant Ministry upang maligtas ang elite, kultura, ekonomiya, healing at susunod na henerasyon na kinuha ng 3 organisasyon at mga relihiyosong organisasyong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nawa mahadlangan namin ang mga spiritual na problema sa kunang lalapit sa field sa pamagitan ng 5 hinaharap. Nawa lumitaw ang mga remnants upang iligtas ang 5 hinaharap sa buong 237 bansa at 5,000 tribo upang mabago ang kapadaran ng buong mundo. Nawa magamit kami para sa mga gawain ito. Kampo ng Trono. Nawa maganap ang kampo saan man kami pumunta ngayon. Para rito, nawa ako muna ay maging throne-oriented. Saan man ako pumunta, dala ang kasugutang ito, nawa mabuksan ang mga pintuan ng mga langit at lumiwanag ang kaluwalhatian ng makalangit na trono. Nawa maunang kumilos ang anghel ng Panginoon at matupad ang mga gawain ng kaharian ng Diyos. Nawa maigapos ang puwersa ni Satanas at mabago ang mundo. Nawa maitatag kami bilang partisan na nagliliwanag ng ilaw. 7 guideposts. Nawa manatili ako sa lugar ng katuparan ng salita upang ang 7 guideposts ay maging aking kalikasan. Bundok ng Kalbaryo, Bundok ng mga taga-Olibo, Silid sa taas ni Marcos, Antioquia, Asia, Macedonia, Roma. Bundok ng Kalbaryo. Nawa ang Bundok ng Kalbaryo ay maging aking guidepost. Nawa ang kapangyarihan ng dugo ng krus ay sumama sa mga lugar na pinupuntahan ko. Inilalapag ko ang lahat ng aking pag-alala, kawalan ng pananampalataya, espiritual na kamangmangan at mga ugat ng Satanas sa harapan ni Kristo na tumapos ng lahat ng bagay sa harapan ng tipan ng dugo ng Bundok ng Kalbaryo. Bundok ng mga taga-Olibo. Nawa ang Bundok ng mga taga-Olibo ay maging aking guidepost upang matupad sa lugar na pupuntahan ko ngayon, ang mga gawain ng Diyos at ang tipang binibigay sa bundok ng mga taga-Olibo. Salamat dahil itinatag mo ang kaharian ng Diyos sa loob ko sa pamamagitan ng pagpapahintulot mong makilala ko ang nabuhay ng muling Kristo. Mangyari mo sana ngayon sa akin ang mga gawain ng kaharian ng Diyos at ang misyon ng bundok ng mga taga-Olibo na matutupad sa pamagitan ko. Habang naghihintay ako, habang tinatamasa ang kaharian ng Diyos, nawa ang mga paghamon ako kapag dumating ang kaharian ng Diyos. Silid sa itaas si Marcos. Nawa ang mga gawain ng Diyos na dumating sa silid sa itaas si Marcos ay maging aking guidepost. Mahal ng Diyos, bigyan mo ako ng kapangyarihan ng silid sa taas ni Marcos. Nawa ngayon ang araw ng Pentecostes upang maranasan ang pagpupuspos ng Espiritu Santo. Nawa ito ang oras ng pagbubukas ng mga pintuan ng ebanghelismo. Nawa ito ang oras ng pagkaranas ng katuparan ng salita. Nawa ngayon ang araw na lumitaw ang 3,000 disipulo. Nawa maibalik ang ekonomiya ng ebanghelyo at nawa mapunta kami sa araw-araw kung saan idinadagdag ng Panginoon ng mga taong naililigtas. Antioquia. Bigyan mo ako ng schedule ng Diyos na lumitaw sa Antioquia. Diyos, itinatas mo ang simbahan ng Antioquia upang iligtas ang mundo sa gitna ng pag-uusig. Naniniwala ako na ang kahirapan na pag-uusig ay guidepost para sa world missions. Nawa maibalik namin ang misyon at pagpapalan ng Antioquia upang maitayo ang grupo na magliligtas sa mundo. Nawa sumama sa amin ang kamay ng Panginoon upang makita ang biyaya ng Panginoon at lumitaw ang napakaraming disipulo. Nawa maibalik ang ekonomiya ng liwanag na magliligtas sa mundo. Asia. Nawa ang pangyayari kung saan natuklasan ng grupo ni Pablo ang lahat ng kasagutan sa Asia ay maging aking guidepost. Nawa matanggap ko ang tiyak na paggabay ng Espiritu Santo upang magsimula ng may mga kasagutan nakita ng maaga. Nawa matuklasan ko ang inihanda ng Espiritu Santo at magkaroon ng spiritual na tagumpay sa pagkapos muna ng kadiliman sa field. Nawa lumitaw ang pagkilos ng kagalingan at ng summit sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyo. Macedonia. Nawa matuklasan ko ang turning point ng buhay na tinanggap ng grupo ni Pablo. Nawa ngayon ay maging turning point ng aking buhay. Nawa matuklasan ko ang tiyak na turning point ng aking buhay sa harap ng mga saradong pintuan at landas. Nawa matagpuan ko ang ganap na disipulong inihanda ng Diyos at mapagaling ang mga sakit na hindi kayang pagalingin ng mga doktor sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo. Nawa maitatag namin ang ganap na partisan na nagliligtas sa rehiyon. Roma. Nawa makita namin ang Roma. Nawa ngayon ang araw na maranasan namin ang eksaktong parehong kapangyarihang lumitaw sa silid sa itaas si Marcos. Nawa mangyari sa aking field ang mga gawaing lumitaw sa Tiranos. Nawa ang Roma ay maging aking guidepost. Nawa makita namin ang pag-iebanghelyo sa buong mundo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.